Meron ako ditong isang pata tapos isang kilong liempo at namali pa nga ako ng pili ng pata, dapat pala unahan at hindi nga daw hulihan. Mapanghi nga daw kasi kapag kaparting hulihan ang pipiliin nating pata kasi nga malapit nga daw sa ari ng baboy, pero siguro nakadepende pa rin yan sa pagluluto. Yung isang buong pata nga ay gagawin kong crispy pata at yun namang liempo ay akin namang gagawing sisig. Bali nung mahugasan ko na nga, inilagay ko na nga sa isang malaking kaldero at pagkatapos nga nilagyan ko na nga ng asin, pamintang buo, pati na nga ng dahon ng laurel. Tinakpan ko na nga rin at pakukuluin hanggang sa lumambot. Yung pagpapalambot naman ng baboy ay nakadepende yan sa inyo kung paano nyo gustong ma-achieve yung lambot ng baboy. Pero ako, 45 to 1 hour ko yan pinalambot. At nung malambot na nga ay una ko nga kinuha itong liempo at iniwanan ko nga muna itong pata dahil una ko nga lulutuin ang sisig. Tenga at pisngi ng baboy ang pinapabili ko kay Criminology, kaya lang wala siyang nabili dahil nung araw na yan ay bisperas nga ng bagong taon. At yes po, bisperas pa po ng bagong taon yung ganap namin na yan at ngayon ko nga lang po talaga maia-upload. Hinango ko na nga ang liempo at iihawin ko nga sana siya, kaya lang saglit ko nga lang siyang naihaw kasi nga sumobra sa pagkapakulo, kaya nga sumobra sa lambot. Saglit ko nga lang siyang naihaw at nung time nagagayatin ko na nga ay nagkakahuyag-huyag na nga dahil nga sa sobrang lambot. Inuna ko talagang lutuin ang sisig para ulam namin sa hapunan, kapartner nga ng pansit. Bali nagtira lamang ako ng isang tasa para nga ihain sa gabi ng bagong taon. Pagkatapos kong magayat yung karne, inagayat na nga rin ako ng bawang, sibuyas, pati na nga ng siling berde na hindi na nga na-videohan. At disclaimer lang po, kapag gumagawa ako ng sisig ay ginigisa ko muna ang bawang at saka ang sibuyas para nga lumabas ang aroma at para nga mabango. Kung sa bagay, iba-iba tayo ng paraan ng pagluluto, nakadepende yan sa nakasanayan mo at sa napanood mo na ginaya mo at nagustuhan mo naman yung lasa. At pagkagisa ko nga nung bawang, sibuyas, pati na nga nung siling berde, inilagay ko na nga rin yung karne at grabe sa sobrang lambot, imbis na sisig baka maging pastil. At ang ginamit ko nga lang dyang pampalasa, isang sachet ng oyster sauce, pati na nga ng 2 sachet ng mayonnaise. At nung maluto na nga, inauna na nga akong kumain dahil ang mga kasama ko nga dito sa bahay ay busy nga pagbibideo, okay. And so far so good, ay masarap naman. Sabi ko naman sa inyo, nakadepende nga yan sa nagluluto, kahit na yung aming karne ay para na naging pastil. At pagkatapos ko naman kumain, around 10 PM na yan at malapit na maghiwalay ang taon, ay lulutuin ko naman itong crispy pata. Bali pagkahango nga nung pata ay nilagay ko lamang siya sa isang lagayan at pagkatapos nga tinuyo-tuyo ko lang gamit nga itong tissue. At sa isang platito naman ay naglagay lamang ako ng pinong paminta, magic na siya nga ipapahid-pahid ko doon sa pinalambot nating pata. Imemekos-mekos lang natin yan hanggang sa malagyan natin yung buong parte ng pata. Yan lang talaga nilalagay ko kapag nagluluto ako ng crispy pata. Hindi katulad nung iba naglalagay pa ng mga spicy herbs, ay siguro ay may mga budget iyon. Ay wala naman tayong budget kaya tama na yung magic sarap pati na yung pamintang pino. At pagkalagay ko nga ng mga spicy herbs ay charing, wala tayo noon. Nagpaapoy na nga ako dito sa may labas at pagkatapos nga ay sinalang ko na nga itong malaking kaldero na pinagpakuluan ko nga kanina nung pata. Sa talyasi ko sana siya lulutuin kaya lang wala akong malaking takip at saka isa pa baka magtalsikan kaya dito na lamang sa kaldero para pati makulob. At ayan na nga nung mainit na nga yung kaldero inilagay ko na nga rin yung mantika at ang ginamit ko nga dyang mantika ay yung pinagprituan ko pa nga ng manok nung nakaraang Pasko. And yes, yun talagang ginamit kong mantika, yung pinagprituhan namin ng manok nung nakaraang Pasko at hindi ko na nga isinuli sa aking ina yung mga natirang mantika. Sinala at pinalamig ko lamang yung ginamit kong mantika noon dahil alam ko nga na magluluto ako ng crispy pata kaya nga aking itinabi. At nung mainit na nga yung mantika ay dahan-dahan ko nga nilagay itong crispy pata at pagkatapos nga itinakpan ko na nga rin. At ayan na nga yung time na babaligtarin ko na nga yung crispy pata at medyo dahan-dahan nga ako dyan kasi nga nagtatalsikan nga. Taon-taon kapag nagpiprito ako ng crispy pata ay asawa ko nga ang tagaluto pero hindi ko nga siya maistorbo dahil busy nga pagbibideo okay, at siya nga daw ay nagko-concert. At ayan na nga, nabaligtad ko na nga yung ating crispy pata at pasintabi nga po pala sa aming nagkalat na kawali, kaldero, talyasi, pati na nga yung aming takure. At ayan na nga, naluto na nga yung aming crispy pata na muntik na nga hindi umabot ng alas 12. Ayun lang, salamat!